Aling nakakatipid ngayon sa kanyang bayarin sa kuryente. Ang pamilya ni Roel, relaxing na sa kanilang bahay ngayon. Habang nakabukas ang TV, 2 ventilador at laptop ni Mrs. Pero maniwala ba kayong walang nakukonsumong kuryente ang mga nakabukas na appliances sa kwarto nila? At ito ang sagot, ang solar panels na nakakapit sa kanilang tahanan. Umaabot na sa tumataginting na 300,000 ang nagagastos ni Roel sa kanyang mga solar panels. Setup cost is really high. Mostly, it's like that kasi mostly ini-import itong mga materials nito from Japan, the US, and China. So, I guess merong mga taxes yun. Ngayon, nasa 10% pa lang ng kanilang kuryente ang sinusuplayan ng solar panels. At malayong malayo bago mabawi ang pinuhunan sa paglalagay ng solar panels. Pero kampante naman daw siya magkaroon man ng emergency. Naka-store siya. Especially dun sa mga situations na babagyo nga. Usually, couple of days ahead of time, pinapakay ko na yung solar. Dinedirect ko muna siya sa Meralco. And then pagdating ng bagyo, ng brown out, meron akong nakabangko na kuryente doon. Nakakagamit pa rin kami ng rice cooker. Nakakagamit pa rin ng ventilador. Ilaw pa rin. Nakakain kami ng liwanag. Pwede ka pa rin mag-TV. Mas may malaki pang plano si Roel. Yung long-term na goal ko sana is really to get my house off the grid. Ibig sabihin, yung hindi na ako maging dependent sa Meralco, to be mindful dun sa use ng kuryente. Kasi once na magkaroon ka ng sarili mong battery, bank, solar panel, kailangan talaga maintindihan mo kung saan mo ginagamit ang bawat patak ng kuryente. Ang International Rights Research Institute o IRI sa Los Baños, Laguna, dekada 90 pa nabubunan sa solar panels. Ang una, para sa domestic use yung ginagamit para sa mga housing namin na kung saan doon kinukuha yung hot water.